Ako, buong Pilipinas nagdiriwang habang ang mga dilawang tae ninenervyos. Nag-iiyakan na naman ng mga animal. Sa mga dilawan dito, masasaktan po kayo, promise. Kaya kung kayo nanonood dito kay Coach Oli, kayo mga dilawan, kayo mga pinklawan, lumayas kayo dito. Kayo mga kain suka, tatamaan talaga kayo dito. Kasi talagang nataranta sila dito kay BP Sara. So pag-usapan natin. Ito. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yo! Ako si Coach Oli, tatakbo ng marathon bukas. Uy, abangan ninyo. Pagtakbo ni Coach Oli, abangan po ninyo yan. Pero, this is legit. Okay? Nagdeklara na po si BP Sara bilang tatakbo sa 2028 as President. Baka hulugan po ito. Okay, alam ko naman napanood nyo na yung kanyang speech. Bigyan natin ng komentaryo. Bakit ito napaka-importante? Alam nyo, marami tayong kakilalang DDS. Talagang gustong-gusto si BP Sara. Actually, 2022 pa lang gusto na siyang tumakbo bilang presidente. Pero, naudlot ito dahil ipinasok ang Marcos. Punyemas na mga Marcos yan sa buhay. Alam mo, ako talagang inis na ako dito sa mga Marcos na ito. Wala silang naidulot na mabuti sa Pilipinas. Parang nilagay kayo ng kaaway sa Pilipinas para pahirapan ng mga Pilipino. Kayo mga Marcos. Anyway, naudlot. Eto tuloy na. Pero marami sa DDS. Umamin kayo. Including me. Gustong-gusto si Sara pero minsan nagtatampo. Bakit? Kasi pag ganon-ganon. Tatakbo siya hindi. Tatakbo hindi. Tatakbo hindi. To the last minute nung 2022 biglang nag-cancel. Ngayon, alam natin tatakbo pero hindi pa rin natin siguradong sigurado. So maraming mga DDS talagang inaantay ito. Although we know tatakbo ito. Pero syempre iba yung diniklara. Baka mamaya hindi na naman tumakbo. Magkalo, leche-leche. So ito, nagdeklara na. Yaan po ang gusto namin sa tatakbo. Alin? Decisive. Panalo tong ginawa ni BP Sara na ito. Nagdesisyon agad. Tinuldukan na yung mga usapin. Bagamat alam natin wala namang nasurpresa dito sa ginawa niya, pero nilinyahan na niya. Dito ang mga dikolor, dito yung mga kain tae, dito yung mga kain suka. Itong ginawa ni BP Sara, naglinya siya. Saan ka? Sa kurakot, sa magnanakaw, sa adik, yung mga galit sa adik, yung mga galit sa NPA. Ito ang linya ni BP Sara. Mahigit 2 taon bago ang eleksyon 2028, idineklara na ni Vice President Sara Duterte ang intensyong tumakbo sa pinakamataas sa posisyon ng bansa. Sabi ng bise, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanya. Unang umugong ang Okay? This is I'm very, very proud of. At paulit-ulitin ko po sa inyo, hindi namin sinuportahan si Bongbong Marcos. Ang Banateros hindi sumuporta kay Bongbong Marcos. Nakinig kami kay PRRD. And we prove it. Tama yung aming desisyon. But anyway, nandito na tayo. Maraming nagsasabi, bakit ang aga mag-announce ni BP Sara? 2 years and 3 months pa bago 2028 election, ba't siya nag-announce? Maraming nagsasabi, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero ang pinakadahilan dito, pakinggan po natin, ito ay napaka-importante. Maraming nagsasabi na yung mga front runner, yung mga nangunguna sa eleksyon, mataas sa survey, tapos unang nag-announce, lahat po talo. Kaya bakit maaga nag-announce si Sara? Bakit siya nanguna? Talunan yung mga yun, yung mga nag-announce, di ba? Dati, ang kaibahan po kasi kay BP Sara, nung nauna siya nag-announce, binabanatan na siya. Kasi yung iba daw, pag nag-announce ka na, babanatan ka ng maaga. Bago pa mag-eleksyon, durog ka na. Ang kaibahan ni BP Sara, pagka Vice President pa lang niya ng 2022, 2023, binabanata na siya at nananatiling mataas sa survey. Nakita niyo yung difference? Ibig sabihin, yung mga blows kay BP Sara, walang epekto. Bakit? Bukod sa siya'y Duterte, bukod sa marami siyang nagawa, dahil sa mamang ito, nakatulong. Bakit mataas si BP Sara? Dahil sa mamang ito, si Bongbong Marcos. Dahil sa sobrang sama ng panunungkulan nito si Bongbong Marcos. Talagang kahit anong tira kay BP Sara, mataas pa rin sa survey. Kaya iba po ito si BP Sara compared dun sa mga natalo na binanata ng maaga. Pangalan ni Inday Sara sa isang presidential race noong 2022, bagaman tumakbo lang sa pagkabise ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pakikipagtambalan niya kay Marcos, hiningi niya ng paumanhin ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin.
patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Yon, masakit yan. Humingi siya ng tawad dahil tinulungan niya si Bongbong Marcos maging Pangulo. Hiniling niya sa taong bayan. Claire, wag mong iibahin yun. Hindi sinabi ni Sara na siya ang nagpanalo kay Bongbong. Ang sinabi ni Sara, dahil tinulungan niya si Bongbong. Okay? Claire, maliwanag yun, wag kang fake news. Pero, katanga mo na lang kung hindi mo alam na ang talagang nagpanalo kay Bongbong si Sara. Hindi nga nanalo kay Lenny yan eh. Tandaan nyo ha, Vice President, hindi nanalo kay Lenny yan si Bongbong. Ayaw na ng tao sa Marcos. Nabuhay lang naman ulit siyang Marcos dahil sa Duterte eh. Kaya matibay itong pagsabi niya ng humihingi ako ng tawad sa inyo. Alam niyo po, pinapatawad na namin ikaw, Sara. Kaming hindi sumuporta kay Bongbong. At doon sa mga sumusuporta, patawarin niyo na rin si BP Sara. Pero, pangalawa niya na to. Alam niyo kung saan siya unang humingi ng tawad? Noong anniversary ng KOJC. Noong siege na sinugod ng 5,000 pulis ang KOJC. Yung binaboy nila ang reliyon ng KOJC nitong mga lintik na mga pulis na ito. Etong mga pulis na ito na nambaboy. Ito sa pangunguna ni Torre. May mga hindi pa nga pulis, pinagsuot ng pulis. Yun ang nakakaasar. Inamin nito ni Torre, pinagsuot niya ng pulis, hindi pulis. Bawal po yun. Nung pumasok si BP Sara doon sa siege, nagalit si Torre. Bakit? Humingi siya ng paumanhin sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Dahil hiningi niya na suportahan si Bongbong Marcos. Doon pa lang, na-realize niya na mali yung ginawa niya. Pero ngayon inulit. Ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa unit team. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Hindi ka kasi nakinig sa Banateros. Si PRRD nakikinig sa Banateros. But seriously, nakita niya na ang pagka-fake news ni Bongbong. Doon siya nagka-problema. Pero kita na natin yun, matagal na. But anyway, hindi po ito para sisihin si Sara. Ito po ay para linawin na tayo ay hindi mabubudol ulit ng isa na namang Marcos. Na hindi tayo mabubudol ulit ng mga walang silbing politiko. Huwag po natin titingnan yung apelyido. Tingnan ninyo yung nagawa. Ano ba ang nagawa ni Bongbong Marcos? Wala! Kung kayo ay matinang, kahit itaas pa ang kamay niya ni PRRD yan si Bongbong, hindi kayo matitinag. Bakit? Nakatingin kayo sa ginawa ni Bongbong. Nakikita nyo po yung, alam naman natin, walang nagawa. Huwag na tayong magpapabudol. Pakiusap lang po, huwag na tayong papabudol ulit sa Marcos. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. June 2024 nang magbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Yan, teka muna. Putulin natin dyan. Hindi niya kinaya yung tad-tad na pagnanakaw. Ganun na lang, simplihin na natin. Diretsahan na natin. Yung katarantaduhan dyan sa 2025 budget, hindi niya kinaya. Panawagan natin, kayong nakinabang dyan sa 2025 budget, kayong mga pumirma, kayong mga animal kayong mga magnanakaw dyan sa 2025 budget, kayo, nakinunsinti nyo yan, lintik na 2025 budget na yan, kilabutan kayo. Magsalita na kayong isa-isa. Hindi po pwedeng tahimik ka ngayon. Tanga ka ba? Pasensya na, galit ako ngayon eh. Kaya nga gustong-gusto ko itong nagdeklara na si BP Sara. Hindi ka pwedeng tahimik ngayon. Sa panahon ngayon, it's either you are pro-addict or you're anti-addict. Pag nanahimik ka, you are pro-addict. Ganyan kasimple yun. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. At dahil sa ambag umano sa panalo ng Pangulo, Nangangayayat ka, nakadayet ka ba? inihingi rin ng tawad ng Vice Presidente ang mahal na bilihin, kawalan umano ng Alam nyo kung bakit tumataas ang bilihin? Di ba? Bakit? Sa mga smuggled animal kayo.
Pati bigas smuggled. O, di ba sinabi ni Saldico yan? Yung pamilya nito mga Marcos, kasabwat sa smuggling. Saan ka nakakita? Asukal. Tumaas ang presyo. Di ba asukal? Sibuyas, bigas, at the get-go. Kasi simula pa lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bira. Pati sibuyas, tumaas. Anak ng teteng. seguridad sa pagkain, kapos na kita, hindi umano epektibong healthcare, kawalan umano ng independent foreign policy at korupsyon. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Claire, maraming nalulunod dahil sa magnanakaw. Claire, madaming nalulunod dahil sa magnanakaw. Idinidiin lang natin yan. Hindi lang si Claire. Tito Soto, Pinky Lacson, mga congressman, Romualdez, Dizon. Kayo, lahat kayo, na hinaharangan nyo ang investigasyon para matukoy kung sino magnanakaw ng ghost projects. Maraming nalulunod. Di ba kayo nakukonsensya? Talaga bang asal animal na kayo? Dito sa Pilipinas, umiiwas ang mga politiko na magdeklara ng maaga ukol sa kanilang mga plano sa eleksyon sa pangambang siraan sila ng mga kalaban sa politika. Pero sabi Yan yung sinasabi natin, iba po yung kay BP Sara. Kasi na-survive niya na. Ang tagal na siyang binabanatan. ni Vice President Sara Duterte, hindi na ang pagsira sa kanyang pangalan ang pinangangambahan niya, kundi ang kinabukasan ng bansa. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Ayan, teka muna. Kayo mga matatapang na gusto makipaggera sa China, saka kayo magtapang-tapangan kung hindi dalawa passport nyo. Saka kayo magtapang-tapangan na lumaban sa gera sa China kung kayo ang makikipaglaban. Ang problema sa karamihan sa inyo, mga keyboard warriors, mga animal. Sabi nga ni Robin, wala kayong mga tira. Bakit? Dalawa passport nyo. May bahay kayo sa ibang bansa. Yung mga anak ninyo, pamilya nyo nasa ibang bansa. Katulad yung mga duwag. Hindi ko sinasabi yung mga OFW yung duwag, ha. Etong mga opisyal natin na hamon ng gera sa China dahil yung pamilya nila nasa ibang bansa. Dahil dalawa ang passport. Dahil hindi naman makikipaglaban. Bakit? Pag nagkagera, lipad lang sila. Sinong kawawa? Tayo, na walang bahay sa ibang bansa. Kaya mga baklayang mga animal na yan. Bakla kayo. Sinasabi ko na sa inyo, kayo mga, ang tatapang nyo sa China, ang passport mo. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Hindi raw siya makakaluhod at makakahingi ng tawad sa bawat isa, kaya sa halip, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. inanunsyo niya ang desisyon sa gitna ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. At halos 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Marami mang gustong magtanong sa bise, hindi Yan, teka muna ha. Okay, dito simulan natin. Maraming kumu-question. Okay, kay BP Sara, yung timing ng kanyang announcement. Una, masyadong maaga. Pangalawa, ang sabi, dahil yung impeachment niya tatakbo na, tapos yung kay PRRD, next week na rin. So, parehas next week. So, sinasabi niya, kinokontrol ni BP Sara yung mga congressman na didinig at pipirma doon sa impeachment ni BP Sara. So, sa madaling salita, minamanipula niya yung mga congressman. Eh ano ngayon? Di ba? Eh ano ngayon? Gaya ng sabi ko, it's about time. Linyahan na natin. Ikaw ba ay pro-addict o anti-addict? Ganyan lang kasimple ang buhay. Yung ginawa ni BP Sarang announcement, naglagay siya ng linya. Ikaw ba ay pro-magnanakaw o anti-magnanakaw? Ganun kasimple yun. Alam mo, mas gusto ko ng ganun. Alam mo, mas natuwa ako kay BP Sara. Alam to ng mga kapwa ko bananteros. Medyo may ano ko, but sabi ko nga dapat tapos na yung... Alam nyo yung nagsalita si Amy Marcos ng bangag-bangag-bangag yung kapatid niya. Kung gumalaw si BP Sara, tapos na yun. Hindi ko sinasabing gagalaw ng illegal, ha? Gagalaw siya sa tamang paraan. Kung lumabas na siya ron, tapos na yun eh. Sigurado maglilipatan na may impeach si Bongbong. Diba? But anyway, nangyari na yun. But this time,
Eto na antayan. Kumbagat sa buhay ng tao, hindi ka pwedeng maligamgam. Sinusuka ng Panginoon yung taong maligamgam. So ngayon, may linya na. Papabor ka ba sa adik o hindi? Ano lang kasimple. Ngayon, etong ginawa ni BP Sara, I strongly believe, ito ang mag-uuwi kay PRRD. Sooner or later. Bakit? Bukod doon sa impeachment ni BP Sara, yung political maneuvering, maraming lilipat at will disagree yung pagpapadala kay PRRD sa ICC. Simula na po ito.